Kung hilig ninyo ang panonood ng mga food vlog sa TikTok, malamang nakita mo na sila. Ito ang Team Patakam. Sinusuyod nila ngayon ang iba't ibang kainan dito sa Batangas para gawing content sa mga sarili nilang vlog sa TikTok. Kaya makikita ko, kaya kawain yung tanghali niya kasi lagi nababali pag ano. Pag sobrang ano. Una na itong napuntahan ng Batanggenyong si Jayza Recinto. Lumi agad sa Kalechon Kawali. First bite. Thank you, Lord. Sobrang panalo pa rin talaga ng A&B Duhata. Okay naman, ang sarap. Nakakatulong ba ang mga vlogger sa mga ganitong klaseng negosyo? Yes po, dahil kami po yung nag-umpisa yung 2014 na taga-taga dito nilang po yung aming customer. Tapos nauso po yung social media, nauso po yung mga pagpo-post, pagpo-video. Hanggang nakarating kung saan-sana po yung aming video, kaya po pinupuntahan kami. So anong tingin niyo dito sa grupong ito? May dumating ngayon? Amazing. Bakit? Siyempre po, ibang level na po ito. Ito po yung mga, Nakapaskil din ang mga sticker na iniiwan ng mga bisitang dumaan na sa kanila. Kilala ang Team Patakam sa paggawa ng TikTok content tungkol sa mga pagkaing pangmasa o yung sulit at abot kaya. Sinandok na at ire-ready na. Ayan na! Dumating na mga in-order namin na lomi. Overload. Sa dami ng lumihan dito sa Batangas, dito pinili pumunta itong Team Patakam. Malalaman natin kung deserving ba talaga yung biyahe namin lahat dito. Kain na tayo! Bukod sa kubyertos, hawak nila ang cellphone at ibang mga gadget na gamit nila para sa pagva-vlog. Ang isa sa may pinakamaraming followers sa Team Patakam ay si Lane Bernardo. 7 taon siyang flight attendant at sumubok gumawa ng beauty vlog noong taong 2018. Tapos ready? Pero ang pumatok ay ang kanyang food vlog na sinimulan lang niya noong 2022. Sakto lang yun yung lasa niya, hindi siya maalat. Actually, kasi nag-start ako, sir, for fun lang talaga. Ano lang talaga, out of nowhere, sige, upload ko to, tapos nagulat na lang ako na may isang video ako na nag-viral din kasi talaga. Sabi ko, why not tuloy-tuloy ko na din siya. Nasa halos 800,000 na ang followers ni Lane sa TikTok. Mula na magsimula siya mag-post dito, nito lang Enero 2023. So, pag sa TikTok kasi, straight to the point. So, kumbaga, kung hindi interesting yung video mo, swipe up. Pero kapag interesting, parang kumbaga sa TikTok kasi, yung kwento nandun agad eh. Parang wala nang paligoy-ligoy pa. Ikatlong beses na ng grupo magsama-sama sa paggawa ng content. At unang beses ito mag-out of town. Bakit ka nag-decide na mag-collaborate sa ibang food vloggers? Kami lima na mga kasama ko ngayon. Kami yung mga last year na malalakas yung videos. Parang kumbaga, kung panonoorin mo yung mga videos na ina-upload namin, salitan lang kami ng mga nagva-viral na videos. Tapos, nagkakaroon pa ng competition kung sino mauna. Ngayon, ang inisip namin, why not magtulong-tulong na lang kami? Kung halimbawa may gusto kami i-promote na small business, kami na lang yung magsama-sama at tumulong doon. Kesa nagkakaroon pa ng competition. Iba-ibang texture, yung malabo na medyo Sila ang nagkakamera ng bawat isa. Ang gusto kong malaman, paano kung hindi masarap ang mga nire-review nila? Gaano sila kaprangka? Lutong. Saktong-sakto lang talaga ang pagkalap. Pag hindi masarap, wala akong maririnig na sinabi kong masarap. Okay. Talagang sulit to. Sakto yung presyo niya. Nakakabusog. Nakakabusog to. Parang pwede na. Mga ganon. Pero pag may masarap, yun talaga masarap. Pag di ako nasarapan personally, nilalabas ko pa rin naman, pero di ko sinasabi na may masarap talaga. Hindi mo, Wala yung masarap na word. Hindi mo lalaitin. Oo. Sasabihin na lang personally sa business owner na. Oh, yeah. Bubulungan mo na lang. Ito sana sir, next time. Mas sumarap siya. Panalo. Hindi tulad ng YouTube na nagbabayad, hindi sila direktang kumikita mula sa TikTok.
sa mga sponsor at collab sila nakakabawi. Lechon kawali. Actually, yun yung inaakala din ng madaming tao na for example, gagawa lang yan ng video, 3 minutes, super dali ng work. Pero hindi eh. Kasi usually, yung pag-shoot sa video, it takes parang 2 hours to 4 hours. Yung editing namin na 3-minute video itself, it takes us 3 hours or 4 hours din. So basically, para kaming day worker na 8 oras yung inaalat namin para sa isang 3-minute video. Kasi Madalas street food pa nga. no? mostly kasi like for example, TikTok and Facebook, our market kasi is mostly masa talaga eh. Dumayo na tayo ng Valenzuela para matikman itong 2 pesos na lugaw ni Mang Romy. So pagka nagpunta ka sa mga high-end, masa will not di ba? Relate to that. Konti lang yung views. Oo, di ba? So maghahanap ka rin ng mga yung talagang panglahatan. Kasi dapat naman when you create content, dapat relatable. Yeah. Relatable siya dun sa mga audience mo para may konting kurot. Saka mas fulfilling, sir, pag napaviral mo yung mga small businesses mas masarap sa pakiramdam yun, di ba? Ang sarap ng feeling pag nakikita mo pinipilahan, di ba? Oo, saka yung biruin mo 1 million views na small business nakakuha sila ng million of views. Para sa nila kukunin yung panggastos doon para makakuha sila ng Promotion yun. promotion, free Pag promotion mag-ads para sila, sa magkano kanila yun? yun. Ilang milyon yung gagastusin nila doon. Oo, pero sa wala silang ginastos sa kaya mas fulfilling para sa amin. Meron na naman pinagkakaguluhan dito. Balito nga pala ang nagva-viral na hotdog ni Kuya Daga na matatagpuan lamang sa tapat ng One Solar Building dito sa Divisoria. Sa tulong ng mga vlog na nagiging viral sa TikTok, nakikilala ang mga maliliit na negosyo ng libre. At minsan, dinudumog. So yun talaga yung main goal ko, makatulong sa mga small business, sa mga hindi napapansin na mga karinderya, yung mga, hindi nabibigyan ng chance para ma-publish ang mga ganyang klaseng platform. Versus sa pagkakikita, siguro bonus na lang po talaga yun. Hi guys! Samahan niyo kami tikman at support. Isa pa sa mga hinahanap ni Lane sa paggawa ng content, ang storya ng mismong tindero. Daig pa ni Kuya yung ibang may kumpleto na paa pero Like po yung na-feature ko dun sa may Sampaloc, yung si Kuya Rado na nagtitinda ng lugaw, nasa umaga nagtitinda ng lugaw, sa gabi tricycle driver. Hindi ko alam paano niya nagagawa yun, pero isa lang yung paa niya. Nakakabilib po, di ba? Paano kayo nakakadiskubre ng masarap pero hindi pa kilala, obscure, tas kayo Di ba mas okay yung feeling na gano'n, kayo nagpa-trend, kayo Kasi madali na naman puntahan yung popular na eh. Yung di ba? balot, kaming 5 yung Ay, ikaw yun. million nun eh. Kayo rin. Sa isang group sa Facebook, picture lang siya. Actually si Jason na Nakita ko lang sa Facebook group. Hindi pa siya nagva-viral Hindi no? pa. Di pa, 3 days pa lang siya nun eh. So sabi na, uy pwede to potential to.